Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. So kung ang karamihan ng problema or kung ang karamihan ng mga Pilipino is kaya mahirap sila or mahirap mga Pilipino is dahil sa mentality nila, ano kaya yung merong mentality yung mga Pilipino na karamihan? Ba't sila naghihirap? Kasi baga, ang daming Pilipino mahirap, di ba? Ang kulang sa kanila, yung mentalidad. Kasi, kung gusto mo maging successful, kailangan basagin mo yung sarili mo, yung bulok ng sarili mo. Unahin mo yung pag-iisip mo, di ba? Yung mentality mo. So, curious lang ako, kung ano yung mga karamihan na mentality ng mahirap mo. Oo nga, no? Siguro naisip ko rin yun nga, number 1, ano na sila eh, komportable na sila dun eh. Oo. Ikaw kasi bilang marami ka na encounter na mga Pinoy na hindi mo naman sila pwedeng pilitin na dito ka kasi magiging okay buhay mo dito. Hindi mo naman sila pwedeng pilitin ng ganun. Kasi hindi rin nila gagawin yun kung ano. Pero siguro yung nagiging mentality nila, number 1, comfort na sila dun eh. Komportable na sila dun, yun na yung comfort zone nila. Yun yung tingin kong number 1 na reason. Number 1. Na komportable na sila, okay na ako sobrang dito. Medyo na wala, okay na ako sa ganitong pamumuhay. Okay na ako sa ganitong income. Kumbaga tinanggap na nila ganyan sila. Yun na siguro, kaya yun na lang, ano na lang sila. Middle na lang sila, wala nang parang hindi na nangangarap. So parang hopeless naman yung ganung tao, no? Oo, totoo. Nakakaawa. Kasi hanggang sa umidad ka o mamatay ka, yan na lang yung ganyan ka mag-isip. Kasi papakita mo ng opportunity. Kahit ano opportunity. Yung iba naman, sobrang skeptic na. Diba? Ang dami nang natry eh. Ginawa ko na yung ganito, hindi naman ako naging successful dyan. Ginawa ko na yung ganito, hindi naman naging okay sa akin yan, hindi naman para sa akin yan. Yung iba, siguro, ganun yung mentality. Kaya, nag-stay na lang sila sa pagiging ganito. Tapos, yung iba nga, yung mga empleyado, okay na sa kanila na sumasahod kinsenas katapusan. Meron silang fixed income na antayin. Secured na daw sila. Secured na sila. Hindi na sila yung mag-iisip pa sa kung ba kukunin yung pangbayad sa ganito, saan ko kukunin yung Kaya di ba may mga memes na nakikita ko rin sa mas mayaman pa daw yung online seller kumpara mo dun sa kinsenas katapusan na Excuse me lang pare yan. 1,000 per day yung yung online seller. yung empleyado. Minimum. 500, 600. Di ba? Sa isang araw. Kaya ang dami ring tao ngayon, ang dami ring mga na-open ngayon na nagsa-side hustle. Gusto, magbayad siya ng sapatos, bayad siya ng cellphone, ang dami mong pwedeng gawin eh. Para kumita. Sipag lang din talaga. Oo. Anong mas gusto mo? Work and live abroad or Pinas? Alam mo dati, gusto kong mag-ibang bansa. Ano yung parents mo eh? Oo. Si mama ko nasa abroad. Chat ko pa nga yan eh, kinausap ko. Ma, punta kaya ako dyan, gusto kong magtrabaho din dyan eh. Yun ata yung time na na wala akong ginagawa sa buhay ko eh. Na after ko dun sa TFD, di ba? Nawala yung kotse ko, parang 1 year ako na tambay. Hopeless ka na? Desperate? Oo, desperate. Yun na yung parang naiisip ko na gagawin ko. Right, ito na yung next option ko. Next option ko, sabi niya. Tingin ka sa sa POEA pa dati eh. Ano na ba ngayon? Iba na pangalan niya ngayon eh. Ang alam ko, POEA pa rin eh. POEA pa rin. Pero iba na yung niya. Hindi. Basta iba na yung niya ngayon. Pangalan. Tingin daw ako doon, mga trabaho na Kaso, ang iniisip ko, paano yung placement fee na ang laki ng kailangan mo. That may show money ka doon eh. Oo, that may show money. So parang nawala na rin sa ko. Nawala sa akin na parang
Mahirap naman palang mag-apply sa abroad. Siguro nung bata-bata pa ako, pwede. Mas okay yun, mas gusto ko yun. Tapos ang feeling ko pag nasa abroad ka, sarap ng buhay mo. Kumain na ba kayo? Kasi iba ang ganda doon, malamig doon, di ba? Pero hindi natin Instagramable yung Instagramable. Pero hindi natin alam yung struggle pala ng mga OFW na nasa ibang bansa. Di ba? Number one, yung yung family. Di ba? Mag-isa lang sila doon eh. So, homesick, no? Homesick. Number two, yung trabaho talaga nila. Yung iba dyan, hindi lang isa trabaho eh. 2, 3 trabaho. Oo. Lalo na yung mga kausap ko, may mga, ako sa Canada, mga nakausap ko rin. Oo. Nurse. Sa umaga, nurse. Sa hapon, sa tanghali, nililinis ng bahay. Sa hapon, nagbebenta ng ganito. Ang dami nila. Multiple jobs. So, hirap na hirap din sila. So, ngayon, parang feeling ko, gusto ko pa ata dito sa Pilipinas. Oo. Iba-iba kasi yung thinking ng tao eh. Kung yung thinking mo, mas magsasaksit ka sa ibang bansa, go, dun ka. Lalo na yung iba, di ba, kinukuha pa nila yung yung pamilya nila dito sa Pinas, papunta sa sa abroad. Yan sa Canada, ganyan eh. Kaya, doon na sila titira, doon na sila mag-start ulit nung nung family nila. Alam mo, may pinsan akong ganyan. Siya, nasa Canada ngayon. Tapos nung last month lang ata, kinuha na niya yung pamilya niya. Oo, doon na sila ngayon sa Canada. Buo na. Ang pamilya. Okay din yun. Ganun yung naging ganun yung nila eh, yung diskarte nila. So, hindi naman natin masasabi sa lahat kung kung ano talaga yung mapupuntahan mo eh. Kung yung success mo nandito sa Pinas, ba't ka pa mag-abroad? Cheers, pare. So, ikaw, ito kasi, yung question kasi, live and work. So, maninirahan ka, at the same time, andito yung work mo, regardless kung passion mo yan o obligation lang. Ako mas gusto ko dito sa Pinas. Ano yan, work or live? Parehas. Parehas na. Oo. Live and work. Tapos, bakasyon sa ibang bansa. Ibang bansa. Oo. First time ko nakaalis ng bansa eh. Kailan sa ba ako napunta? So, mag-build ka rin ng family dito na sa Pilipinas? Dito na rin sa Pinas. Mas okay sa akin dito kasi dito na ako eh. Dito na yung ko. So, mas nakita mo yung brighter future mo dito sa Pilipinas? Para sa akin. Or more on ilalaban mo siya? Tol, higo ko sa baw. Masarap. Kung magkakaroon ako ng opportunity na kung gusto kong tumira sa abroad, siguro mas pipiliin ko pa rin Pinas. Oo. Talaga? Oo. Sabihin natin, meron ka 2 million ngayon, additional 2 million kung anong meron ka. 2 million kasi makakabiyahe ka na sa abroad eh. So, 2 million pa abroad o 2 million na pocket money mo dito? Pinas pa rin ako. Cheers, pare. Oo, mas gusto ko sa Pinas. Nandito pamilya ko eh. Alam mo yun, yung parang... Susugal ka dito? Oo. Hindi ko kakayanin kasi na nalalaya sa pamilya eh. Parang ako. Yung parents ko yung sa mga magulang ko. Kung hindi rin yung parents mo nasa abroad? Ganun ko kasama ko sila lahat. Hindi, ngayon. Hindi, asan ba yung parents mo? Si mama ko nasa abroad. Oo. Ako considering yung parents mo nasa abroad, mas pipiliin mo pa rin dito. Siguro kung wala pa akong anak, wala pa akong family, kung single ako. Tatagipin mo yung 2 million Oo. Okay sa akin yung abroad. Kasi iba rin eh, gusto ko yung maka-experience ng bagong culture, bagong scenery, di ba? Live and work. Live and work. Oo, marami tayong mga Pinoy na doon na nakatira sa abroad. Okay sa akin yun kung single ako. Basta dahil pamilyado ka na, parang mag-stay ka na dito ka na mag-build. Dito na. Ganda-ganda kaya ng Pilipinas. Di ba? Kung marami ang pera. Kung maraming pera. Oo. Wala kang pera, iiyak ka. Gusto ko lang i-explore muna yung buong, bago ka lumabas. Buong Pilipinas. Alam mo, hindi ko pa napupuntahan bandang Mindanao. Marami pang maganda rin daw dyan eh. Sa Visayas area, may mga napunta na ako. Dito, madalas tayo sa Luzon eh. Sa mga beaches, mga Virgin Paradise, no? Mga Virgin Paradise, no? Pero syempre, kung iba rin sa abroad. Iba rin yung experience doon. Di ba? Sobra-sobra ka naman na pera. Oo. Mas gusto ko bakasyon. Bakasyon abroad.
live and work dito talaga. Oo. Para sa akin yun, ha? Oo, sa akin. Kasi, parang ayoko yung nalalayo sa ano eh. Sa pamilya. Ang hirap sa akin. Parang, hindi ko alam, ha? Kasi tayo, ano eh, close family ties tayo eh, di ba? Eh, sa ibang bansa naman, pag 18 mo, hiwalay ka na. Diba? Magsarili ka na. Kaya sila naging independent. Tayo naman, hanggang ngayon, ang tatandaan na natin, nakadepende pa sa magulang. Ang daming ganyan. True. Alam mo ba, nung bago ako humiwalay sa ano, sa parents ko, sa amin sa bahay, iniisip ko pa niyan kung ano, kaya ko ba? Oo. Sarili ko na lahat eh. Bahay, kuryente, tubig, pagkain. Ilan taon ka na ito? Nung humiwalay ka? Ano lang? After pandemic. After pandemic. 30 na ata ako niyan, 29. Napakatanda ko na, di ba? Nakatira pa rin sa magulang. Pero bibigay ka nun? Nagbibigay ako nun. Ito, sobrang, ikaw na kasi magmamanage eh. Iba. Pero, hindi mo rin masasabi na ano eh, na hindi mo masasabi hanggat hindi mo nasusubukan. True. Oo. Isa pang fear ko is yung magka-baby. Yung mga kaibigan ko, may mga anak na, masali-sarili ng anak. Ako, binivisualize ko sa sarili ko, kaya ko kaya to? Paano yung pang-hospital? Paano yung pag nanganak to? Pag nag-aral na yung bata? Iniisip ko parang feeling ko hindi ko kaya. Pero nung dumating na, alam mo yun, di ba? Ang gagawa ng paraan eh. Gagawa ng paraan eh. Kahit hindi mo alam paano ka babayaran dun sa ospital. Napakamahal ng cesarean, hanip na yan. Nagkano umabot kami 6 digit dun. Pero ano, nagawan mo ng paraan. Yung anak mo, dumedede, may diaper, gatas, lahat yan. Bibigyan mo lahat ng ano, pangangailangan. Nakaraos, di ba? Nakakaraos. Sa pa? Sabi ko, wala na yung baby, nasa probinsya, sundan na natin. Mahirap pa.